Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol sa isinapubliko ni Ombudsman Remulla na matinding sakit. Paglaban niya sa matinding sakit. Remulla isinapubliko ang laban sa leukemia. Ibinunyag ni Ombudsman Boying Remulla na minsan na siyang nakipaglaban sa leukemia matapos sumailalim sa quintuple bypass heart surgery noong 2023 habang siya ay nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Justice. Sa panayam kay Lucy Cruz Valdez, inilahad ni Remulla ang matinding pagsubok na pinagdaanan niya. Ito ang pahayag ng Ombudsman. Noong 2023, na-diagnose ako na may sakit sa puso na kinakailangang operahan. Nagkaroon ako ng quintuple bypass at habang ako ay nagpapagaling, natuklasan na mayroon din akong cancer. Leukemia, isang uri ng kanser sa dugo. Grabe. Matapos ang 2 chemotherapy cycles, total body radiation at ilang bone marrow transplant, tuluyan siyang gumaling sa tulong ng sariling anak na naging bone marrow donor. Sabi niya, ang dugo ko ngayon ay hindi na dati kong dugo. Dugo na ito ng anak ko. Kami ay full match, kaya ako gumaling at maganda ang prognosis. Ito, kaya pala yung mukha niya noon, kawawa. So, ayun, gumaling siya. So, ano pong matutunan natin dito na tayo lahat ay kandidato na magkaroon ng ganyang mga sakit. So, grabe, no? Sakit sa puso, cancer pa, nagkasabay. But believe din ako sa kanyang fighting spirit at saka, siyempre, may pera eh. Kasi kung wala kang pera sa mga ganyang sakit, hindi ka na, so, malaking tulong talaga ang So, ito, ang naalala ko is, yung quintuple heart bypass na kayang operahan ng mga doctors natin dito. I think, I don't know kung anong hospital, sabihin natin, St. Luke. Alam ko, yan ang isa sa pinaka magagaling, St. Luke. So kung kaya, bakit itong si Saldico, na ganon din, sakit sa puso daw, pupunta pa ng abroad. Hindi ako maniwala dyan. Basta magagaling ang ating mga doctors. Hindi mo na kailangan magpunta ng abroad. Basta may pera ka dito. Ang daming ang mga foreigners na pumupunta dito nagpapagamot. Kasi nga, mas mura ang singil dito kumpara sa ibang bansa. So, may bali-balita noon, I don't know how true, na parang hihingi ng travel authority si dating Speaker Martin Romualdez para magpagamot sa ibang bansa. Kaya naman dito eh. Buhay nga si Ombudsman Remulla dahil magagaling ang doktor natin. So, believe din ako, biruin mo yan, dalawang matitinding sakit nagsabay, then nalusutan niya. Wow! Congratulations, Ombudsman Remulla. Kaya makita mo ngayon ang kanyang mukha, pangangatawan, medyo mas na siya. So, anong lesson learned? Ang buhay natin ay hindi sa atin. Hiram lang sa Diyos. Kaya nga, isa sa paborito kong kanta yung Hiram sa Diyos. So, maswerte tayo. Ako, I consider myself maswerte dahil wala naman akong masyadong karamdaman. Meron lang akong paminsan-minsan arthritis, kaya hindi naman tuloy-tuloy.
may hypertension, kailang hindi pa naman ako nahihilo. Mataas ang cholesterol, kailang okay pa naman, malakas pa naman ako. Kailang, dahil nga, yung mga edad natin ganito, I'm 66. Wala na, last quarter o last 2 minutes na ang ating buhay. Pasalamat na ako kung mabuhay pa ako ng another 4 years. Kasi nakalagay sa Bible, 70 yung average age ng tao. Beyond 70, bonus na daw nun. Kaya, anong edad na ba kayo ngayon? May mga nakakaabot din ng, may nakilala ako, naglalakad, matanda oh. Tinanong ko, ilang taon na po kayo? Sabi niya, 96 years old. Naglalakad pa. Sabi ko, wow, Panginoon, kaya ko ba yung abutin? But anyway, ang lesson is, ang buhay is hiram. Kung kailan kunin ng Panginoon, kunin niya. Kahit bata ka pa, kahit matanda ka na, kung hindi mo pa panahon, o panahon mo na. So, are you ready? Ang tanong, are you ready? Pag kunin na ng Panginoon ang buhay mo, saan ka papunta? So ako, nung una, takot akong mamatay dahil hindi ko alam saan ako mapunta. But ngayon, hindi na ako takot mamatay. Kahit ngayong araw, kung kunin ako ng Panginoon, I'm ready. Yes, I'm ready. Bakit ako ready? Saan ako papunta? I am sure of going to heaven. Bakit? Simple lang. A, B, C. Yung gospel, yung magandang balita ng Panginoon. A, I accepted that I am a sinner. So, kaibigan, tanggapin mo rin na makasalanan ka. Yun lang, number 1 requirement. A, accept that you are a sinner. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Napatawad ng aking kasalanan. Past, present, and future sins has been forgiven. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. And then, number 3, commit or surrender. I have committed my life, surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya, kung ngayon, mamamatay ako ngayon, so be it. I'm not afraid. Papunta ko ng langit. So, yun po ang lesson nito. At congratulations po kay Ombudsman Boying Rimulya. May purpose pa ang Panginoon sa kanya. Ano kaya mga purpose ng Panginoon na makikita nyo? Pabagsakin ng mga Duterte? Sana naman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan sila og yero. Ug karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mga silupin lang gyud. So naay tubig. Tanaw ang maaga sa tubig nga gikan sa ilang atop nga silupin lang. Silupin lang ilang atop na ay mga tubig umuulan. Sa ginong panatagaan ni kay tanawa mong balik ulan na gyud kusog na gyud. Oo. Nga pila naman ni anti ka bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung muulan diha lang mapundo ang tubig. Dugay-dugay nga gyud ni ta. Pila na ni anti ka tuig? Ibarag to upat na gyud ka tuig. 4 na ka tuig. Nga silupin lang. Okay gyud ni. Nga inyong atop anti so kung mag-ulan na sa inyo ang ulan. Ana gyud.
So nahimo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop oh. Lawag na gyud nga tubig. So karon nga matagaan na mo anti og gero, makatop na mo. Matok na gyud. May na lang salamat lang si Ginoo gyud tagaan ni. Oo, kani si anti dili ni siya kalakaw. Ay napian na ko tungod Napian. sa nahulog na sa truck. Nahulog siya sa Tungod balay ni gyud. Napalingkamot ta makabalay ta. Palingkamot unta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya nabalian. So karon salamat siya sa Ginoo nga natagaan na sila og yero.